Hello everybody, welcome to the Medyo Serious Talk Show with me, Red Oliero. Today, ako ay behave dahil may pulis tayo na guest. Hindi ako makasalita. Pero kanina joke ko na siya. Andito po si Police Lieutenant Wallen May Arancillo. Welcome po. Palakpakan naman natin. Bilis ba? Okay. Siya ang Public Information Officer ng PNP Anti-Cybercrime Division. No? Tama po ba? Group po. Group, sorry. Okay. Okay, bago tayo magsimula dahil yun nga, ano ba ang sakop ng ACG? Opo sir, sa PNP Anti-Cybercrime Group, kami po ang nag-handle ng mga cases na more on cybercrimes. Ang pinagkaiba po nila sa traditional crime is yung mga crimes na nakikita sa streets. Ito yung mga robbery, theft, mga same related cases. Sa cybercrime naman po, ito yung mga cases na ginagamitan ng ICT or Information and Communication Technology or mga online scams, kung baga na mas kilala. And also po, kami po yung investigating unit regarding po dyan. Kami din po yung nag-ooperate, kami po yung nag-aaresto, humuhuli ng mga cyber criminals. And also po, nagkakanda kami ng mga digital forensic examination sa mga na-seize or na-confiscated na mga evidence po. And with that po, nakakita po tayo ng mga digital or data po doon na pwede nating gamitin as evidence sa pag-file ng case sa court po. And also, meron po kaming cybersecurity na kung saan kami po yung nag-handle din po ng mga nagbibigay din kami ng mga cybersecurity tips sa mga kababayan natin. For prevention din, ano? Yes po. And also po, mga assessment po dun sa mga gamit namin sa PNP at sa PNP ACG. So, toka nyo rin yung, kumbaga parang education din ng ating masa kung paano sila hindi ma-scam o hindi mabiktima sa cybercrime. Yes, sir. Meron po kaming tinatawag na best practice. Ito po yung Cybercrime Awareness Campaign na kung saan nililibot po namin hindi lang po dito sa NCR, kundi doon po din sa Visayas and yes po, buong Pilipinas po umikot kami para po makapagbigay ng paalala and babala or edukasyon sa mga kababayan po natin. Alam ko mahirap ang trabaho ng pulis, pero nung gusto mo ba maging pulis, naisip mo bang magtuturo ka ng matatandang tao pa na mag-PC at mag-computer? Sa PNP naman Parang mas mahirap pa yun. Yes, sir. Actually, sir, sa PNP naman kasi hindi lang nanghuhuli, hindi lang to about sa operational. Meron din kaming administrative works na kung saan doon naman kami sa opisina, kami nag-handle ng moral and welfare ng mga personnel ng PNP. And also po, meron din kaming police community relation na kung saan kami po mismo yung lumalapit sa mga community natin or sa mga kababayan natin. Nang sa gayon, even sa mga remote areas, mga sa barangay po, malalapitan sila at masabihan po kung anong dapat at hindi dapat gawin sa online world para hindi po sila ma-scam. Oh, medyo challenge siya kasi ako, turuan ko lang yung AirPods ko mag-print sa printer. Hirap na ako. Kapag explain ko pa lang na, huwag kang online banking dito sa baka ma-phishing ka, di ba? Medyo mahirap din i-explain. Yes, sir. May challenge ba? Tama po dyan, sir. Medyo challenging talaga since nakita natin yung kadalasang nabibiktima ng mga modus operandi ng mga cybercriminals na ito ay mga taong hindi masyado techy. Kaya lagi tayong nagpapaalala sa mga guardian or families ng mga elderly or meron mga bata pa na turuan natin sila kung ano po yung cyber hygiene, ito po yung pag-iingat natin sa mga personal accounts natin or social media accounts kung meron man silang mga accounts, nang sa gayon ay maiwasan po nilang mabiktima ng scam. Sa lahat ng kinasakop nyo na klase ng cases, no? Ano ang pinaka-rampant? Ang pinakarampa talaga, sir, is online scam. Sa online scam naman, ang pinakauna po dito is online selling scam. Ang modus operandi ng mga cyber criminals or yung mga scammers po ay una, meron pong legit na buyer. Ang ginagawa po, nag-online shopping sa mga shopping sites and ito po yung mga sellers, instead of giving them or delivering dun po ng mismong item nila, ay
ito po ay substandard or hindi po yung item na yon. And also po meron incident talaga na bato yung natatanggap. Ito po yung nag-order ka ng cellphone tapos box lang and then ang sa loob pala ay bato. So kadalasan nangyayari po ito pag tinanggap natin yung parcel and then sa huli na po natin bubuksan. Sa mga ano lang ba ito nangyayari? Sa mga talagang direct person-to-person contact or through sa mga online shopping platforms din like yung mga Lazada, Shopee, TikTok Shop? Meron din bang scam na nangyayari doon or mas protected sila ron? Meron din po tayong naitala ng mga cases dun sa mga online selling platforms na ito. Though, mas secured po sila since if ever po meron talagang seller doon na ginamit lang yung mga accounts para makapanloko, ay meron pong customer service tayong malalapitan. And sa customer service na po na yon, pwede po tayong mag-request ng refund. And personally po, na-experience ko na po yan, na na-refund po yung pera ko since po meron kulang doon sa items na na-order ko. Kaya po, paalala natin sa publiko, doon lang po tayo mag-order sa mga legit or authorized na mga shopping sites. So, ano yan? PNP recommended yan na talagang mas doon kayo talaga pumunta sa mga platforms na merong, panghahawakan nila yung, kumbaga parang mas nasi-safeguard nila yung transactions mo. Yes, sir. Tama po yan, sir. Even sa ating sarili, sir, kung maiisip natin bakit tayo o-order doon sa hindi tayo sigurado, di po ba? So, mas... Mura yun din po yung isa ka red flag, sir. Yung mga too good to be true na offers. Kasi kadalasan din pong ginagawa, lalo na sa mga marketplace lang, ginagrab po ng mga scammers. Ito yung mga photos, legit na post and photos, at pinababaan nila yung presyo. Kaya po nalulure or nai-entice yung mga kababayan natin na bumili doon. And unfortunately, pag nakapagbayad na sila, binablock sila agad, makausap nila. Sa mga ganun ba, nahahabol pa yun o wala na? Pag iba-iba? Case-to-case basis din po, sir. Kasi originally, ang ginagawa po dyan, pag pumunta po yung nabibiktima sa PNP Anti-Cybercrime Group, kinukuha na namin sila ng salaysay. And also po, inaalam namin, ina-assess namin kung ano po yung nangyari, paano nangyari yung scamming. And kung meron po tayong enough evidence, ang ginagawa po natin doon ay nag-a-apply po tayo or nag-request po tayo ng preservation of data doon sa mismong platform na ginamit. And after po that, nag-apply po tayo sa court ng cyber warrant since meron pong Data Privacy Act. With that po, kailangan natin apply ng warrant to disclose computer data. So pag na-approve ni court, pagbalik po sa atin, implement po natin yan dun sa platform and they have 72 hours lang na ibalik sa atin yung mismong data or information, paano create yung account. And kung makita natin po doon na pangalan, address, or location, and that's the time na mag-file tayo ng case sa court. Wow, okay. Ang ano pala, ano naman pala yung proseso, no? Hindi naman pala masyadong hopeless, no? Kasi yun yung feeling ko minsan na parang, okay, pag na-scam ka, no? Kapag, may mga times minsan na pag bumibili ako, na hindi naman ako na-scam ever, pero may mga online selling Instagram pages or Facebook pages na I buy stuff from. Tapos naisip ko minsan, nag-deposit ako, tapos hindi nagre-reply. Medyo pinapawisan ka bigla eh. Bila mamaya, hindi, dyan na po yung, pasend na po yung parcel nyo, ganyan-ganyan. Diba? Pero may point in time na parang iniisip ko na, kung nakawin niya yung pera ko, wala na akong pag-asa. No? Yung pala pwede, meron pala. Opo, sir. May mga incident po na na-return naman po yung mga na-scam sa mga nabibiktima po. Ito case-to-case basis din po. Ito po yung, may incident kasi, sir, na hindi po, unauthorized po yung mga transactions sa debit or credit cards. And makikita naman po doon ng bangko or ng payment service provider nila. And with that po, pwede nilang ibalik po yung pera. Ano pa yung mga iba-ibang klaseng scam na online? Pangalawa po na naitala ng PNP Anti-Cybercrime Group is yung investment scam. Ito talaga yung mga too good to be true na offers. Ito po yung mga scammers na nag-phishing sa online lang po. Nagsisend po sila ng mga messages sa online na nag-offer ng mga malalaking balik, kumbaga kapital. Yung ROI mo po or return of investment or yung profit mo doon ay malaki, kumbaga 100% in just a short period of time. Yung talagang malulur ka or
kumbaga mabibighani ka dun sa offer nila. Kaya, Pero tama eh. Kaya nga sir, kasi mabilisang panahon lang, magkakaroon ka na ng income. And yun po, after nun, pag nagbigay na ng investment yung nabibiktima nila, ay binablock rin po nila. And also po, meron din silang ginagamit yung cryptocurrency accounts para makapangloko dito sa investment scam. Ang ano nila, no, ang litanya nila marunong na, no. Hindi na sila yung parang dati na naalala ko may mag-email sa'yo na prince siya ng Egypt or Estonia or Nigeria, na sabihin sa'yo na, kailangan ko lang ng pera pero tutulungan kita pag nakuha ko yung pag nakabalik ako sa bansa ko, mga ganong klaseng type. Ngayon talagang parang kausap mo legit na nagbebenta ng ng investment, mga ganong klase. Itong mga to, tawag doon, kapag nahuli sila, jail time to. Kapag talagang kinukulong to mga to. Unang po dun sa statement niyo po, sir, ito po yung nakita namin because po sa social engineering scheme po. Yeah. Talagang pinag-aaralan ng mga scammers yung mga kung anong dapat gawin para paano ka ma-hook, no? yung mga tactics nila or technique nila para makapanloko po. And once po nga nahuli natin yung mga scammers or cyber criminals na po na ito, yes po, inaaresto po natin sila at kinukulong po. And yung pinakabatas po natin na pinagbabasihan po dito is Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012 po. And also po, meron din tayong mga revised penal code na na-violate nila katulad nung swindling estafa, yung Article 315, since ito po ay panloloko. Nagamit po yung ICT or Information and Communication Technology or was done on. Kumbaga swindling nga lang naman talaga yun. Iba lang yung platform, no? Kumbaga parang hindi ka lang ng estafa ng diretsuhan. Ginamit mo lang yung Facebook o yung Instagram, di ba? Yes, sir. Pero mas mabigat po yung magiging penalty mo pag sa cybercrime po ang na-violate mo. Since po, compared to the traditional crime or the revised penal code alone, pag ginamitan po siya ng ICT or the illegal activity was done online po, magiging 1 degree higher po yung magiging penalty nyo po. How much time are they talking? Na pag talaga ko na-prove na online swindler ka? Depende pa din po sa case, tsaka gravity of the offense and also po sa appreciation ng court. And for example lang po, 1 to 3 years yung sa traditional crime, magiging 3 to 6 years po or 6 to 12 years yung magiging imprisonment nyo po. So, magiging 1 degree higher. Sa isang kaso lang yun? Siyempre, kung madami ka naging biktima. Papatong-patong yun, di ba? Yes po, sir. Grabe, huwag na kayo nauhuli na kayo. Puro mga tawag doon, karamihan ng mga nag-report, talagang mga na-scam talaga na wala na bang ibang klaseng, ano ba bang ibang klaseng cybercrimes na meron? Actually, sir, karamihan doon talaga scams. Though meron din kaming cases na hinahandle po. Ito po yung Anti-Photo and Video Voyeurism Act na violators po. Yung mga ginagawa naman po dito ay may dating magkasintahan, nagkaroon po sila ng mga sexual activities through online video call, mga ganun po. And yung offender po pala ay secretly recording this video po. And after po niyan ay ito po yung ginagamit niyang, ang materials na ito ay ginagamit niya po pang extort or pang blackmail para sa favor, pera man po or consideration. Yes, yun yung mga tipong, kunwari, baka nung magjowa pa sila, okay lang, di ba? Pero nung hiwalay na sila, may scorned lover dyan or may taong nangaaway o baka pangit yung pagkahiwalay nila, ginagamit yun for madami rin ganun? Or... Yes po, isa po din yan sa mga mataas na cases sa amin. Since po ito talagang materials, mga photos and videos with explicit content ang ginagamit po sa extortion para lang pagkapirahan itong mga biktima, mga ganun. Medyo delicate yung process dyan kasi feeling ko hindi gustong mag-report nung ini-extort kasi syempre iniisip niya baka pag ginawa kong issue to, mas lalo pang alam mo yun, kumalat yung photo or video, ganun. Paano nyo hinahandle yung mga ganong klaseng issue? Sa mga nagre-report po sa amin, lalo na sa mga kababaihan and kabataan po. And meron po kasi kaming privacy na
kino-consider din. And meron po kaming child-friendly room para po sa mga minors po, and also po pwede din po doon yung mga kababaihan, kinakausap po nung mismong investigator, so wala pong ibang nakakarinig nun. Kaya yung confidentiality tsaka privacy po talaga nung victim ay importante po sa amin, sa PNP tsaka sa PNP Anti-Cybercrime Group po. And also po, ang after po dyan, ginagawan po talaga natin ng paraan para mahuli po itong mga offenders. And with the videos and photos naman po, pag nakakalat, nire-request po natin yan for takedown. Okay, so kapag kunwari nire-request natin takedown, syempre, alam mo naman sa internet, kumakalat lang yung mga yan and everything. Complicit ba to the crime yung mga tao nagkakalat? Kasama ba yun? Yes ko po, dapat sir. Yes po, sir. Kasi po, without consent, di ba? Yes po. Sa Anti-Photo and Voyeurism Act po is yung mismong unauthorized recording po or pag-share or pag-distribute nitong mga videos and photos po without the consent of the owner ay makaka-violate ka talaga ng law na ito. Okay. Good. That's good to know. Kasi parang I think ang number one hesitation ng mga tao kung bakit they don't act on it or parang they feel lang na mag-comply na lang to being extorted or being blackmailed. Kasi feeling nila mas malaking gulo pa kapag ginawang issue. Well, now knowing na, ayan, especially sa mga kababaihan, your privacy will be prioritized. Yes po. And then also, pati yung distribution is part of the thing that we try to safeguard. Paano yung mga love scam? Alam mo, may mga nagba-viral parati sa, yun, kasama natin sa TV5 si Tulfo, no? Minsan may nag-viral yan na love scam siya. Tapos ang love scam sa kanya, nagpanggap na wrestler na si Roman Reigns. Alam mo yan, sobrang obvious na, pero na-scam pa rin yung mga tao. Paano ang atake nyo sa ganun? Kasi feeling ko kailangan may education part din. Opo. Actually, sir, na-notice natin dito sa love scam is most likely nagkikita sila sa mga dating apps or even, sir, sa mga social media platforms lang. Kasi nga po, as I mentioned earlier, itong mga scammers ay merong ginagamit na social engineering scheme. So, inaalam... Nagre-research din siguro sila. Opo, inaalam at pinag-aaralan din nila kung sino ang pwede nilang maloko. And also po, lagi nilang tinatawagan, nililigawan nila hanggang sa makuha po nila yung loob ng mga nabibiktima nila. And after that po, mag-uumpisa na silang humingi ng pera na kunwari pang hospital, kunwari may kailangan silang i-process. And also po, pag lumalim na yung kanilang relasyon, sasabihin nila na gusto ko na mag-settle sa iyo and para meron tayong pera, mag-invest ka sa akin gamit yung cryptocurrency account ko. Yes po, sir. Kaya kung makikita natin mga medyo malaki-laki yung nakukuha nilang pera. Naaawa ako sa mga biktima talaga noon kasi parang iba yung klase ng doon pa lang sa parang pinaasa ka na magkakaroon ka ng kunwari sabihin natin may relo ka na gustong-gusto tapos makukuha mo ng mura so excited ka pinadala mo tapos di pala binlakas kinam ka pala pero iba yung tipong alam mo yun may magiging asawa ko magiging kasama ko sa bubuhay ko tapos kinukunan ka lang ng pera ng ganun yung mga tawag doon yung mga biktima hindi ba sila mas in denial pag nangyari sa kanila yun? Yun nga din ang isang challenge po doon kasi kahit na alam nila, siguro hindi pa nila na-grasp or na-absorb yung thought na nabibiktima na sila. Oo, na ito mahal ko to. Iba naman yun, di ba? Iba talaga yun kapag di ba? Gusto mo or yun na nga, talaga, kasintahan mo na yung tao, di ba? Yes, sir. Kasi kung nakikita natin doon sa mga conversation po nila, talagang grabe silang magbigay ng mga flowery words, kumbaga mapapaniwala ka talaga nila. May mga ba dito? May mga scam ba from foreign? Kasi usually naalala ko pag nanood ka ng mga hackers na lumalabanan yung mga scammer, usually foreigners yung mga nag-scam. May mga nag-scam ba dito from foreigners? And may magagawa ba tayo pag gano'n? Kung foreigner po or kung nakikita natin na foreign national po yung offender, meron po tayong Interpol. Ito po yung mga international police na nakikipag-coordinate po
tayo sa kanila and sila din po sa atin. We are also working closely with the other government agencies po para po matulungan tayo makipag-connect po sa ibang pulisya, sa ibang bansa para mahuli po itong mga offenders. Ang isa rin sa mga nabalita yung Pogo nag-ooperate ng mga love scam dito. Paano sakop nyo ba yan pag ganun? Actually, sir, ang Pogo naman kasi, sir, license yan dati eh. Okay. Though meron lang talagang mga companies na nagpatayo or gumawa ng Pogo and kumbaga front na nila. Sila, yes po. Katulad po doon sa operation na ginawa po ng PNP Anti-Cybercrime Group last 2023. Ito po yung sa Pampanga and sa Las Piñas po. Ang nakita po natin doon is front lang nila po yung Pogo and then behind that po is talagang merong mga scamming activities doon. Isa na po doon yung love scam po and also po yung phishing or voice phishing. Isa din po yan sa nakikita natin na pangalawa po na prevalent crime or cybercrime. Ano yun? Sorry. Yun ba yung parang fake na website? Ganong klase? Yung sa phishing or voice phishing po, ito po yung mga tumatawag sa atin, nagpo-post or nagpa-pretend as a bank representative na kunwari nagsasabi sila na you have to update or upgrade your account, may it be debit or credit po, and for them to do it, kailangan nyo pong magbigay ng OTP or one-time PIN. And once po nakapagbigay na tayo ng one-time PIN, minamanipulate po nila yung mismong online account po natin. And after that po, mabibigla na lang tayo, wala na pong laman yung ATM po natin. Yun yung pinakamahirap, I think, i-verify. Kasi minsan talaga tumatawag lang yung bangko sa'yo randomly, tapos yung number naman nila, kahit anong number lang. Like minsan, bangko ko, tawagan ako na bibentahan ako ng credit card or sisingilin ako sa credit card at di ako nagbabayad. Or ganun, di ba? Wala naman nakalagay na official number from bangko na yun mismo eh. Usually, number lang ng kung sinong tumawag sa'yo dun. So, minsan, binabalikan ko sila na parang, teka lang, official ba to? Kasi hinihingan mo ako ng ano, ako yung bine-verify mo. Tapos, alam mo yun, di ba? Though, Yes, sir. I think ang talagang paano ba malalaman kung official tong tawag na to o hindi? Opo. Alalahanin po natin, every time na meron po tayong calls na natatanggap, hindi po humihingi ng one-time PIN, password, or any po information yung bangko through calls lang po or text message. If ever man po, kung confused po tayo dun sa tumatawag po sa atin, call natin agad yung bangko natin para ma-confirm yung legitimacy of that call po. Or even po sa mga e-wallets or payment service providers po, we can call them anytime po to confirm the legitimacy po ng call. So sa lahat ng scams na to na nakita natin online, ano ang mga red flag or ano yung mga signs na makita natin na para malaman natin, okay, scam to. Hindi ko na bibilin to kasi scam to or hindi ko i-investan to kasi scam to. Opo, yung pinakauna talaga yung na-mention natin kanina, yung too good to be true offers. Katulad din po sa na-experience nyo, buti na lang at hindi nyo binili po. Opo. 22,000 yung Rolex. Mura nito. Parang hindi, kumbaga sa mga tao po na nakakakita una is nakaka-entice talaga. So, sige, i-grab ko ito. Pero later on, maiisip natin, nga, bakit napakamura ito? So, yun po talaga yung too good to be true na offers sa investment po or sa mga online selling platforms man po. And also po, kung may mga calls or text messages man po, kung sa text message, pag yung message na natanggap natin may link, yun talaga po, wag po tayong magbasta-basta click ng links na yon. Kasi yung click na po na yon, yung link na po na yon ay yung tinatawag nating clickbait. Okay. Kumbaga, pag clinic po natin iyon, mariredirect po tayo sa isang clone website na kung saan kukuhanan po tayo ng username and password. Pag click natin ng submit, akala natin failed, yun pala ay nakuha na nila yung username and password natin. So, buwag po tayo basta-basta mag-click ng mga links po. And also po, meron na po atang mandate na hindi na po dapat mag-send ang mga bangko or government agencies man po or offices po ng link through text message lang po para maiwasan po yung phishing scam. And also po, pangatlo po, kung may tumatawag man po sa atin, mag-verify po agad tayo sa mga bangko natin. Huwag po tayong magbigay ng one-time PIN
Oo. Yes po, Malaking or bagay yun. MPIN man po. Or password. Or yes po, or codes man po sa mga social media accounts po natin para maiwasan nating ma-hack or ma-illegal access po. Yeah. So sa mga ganong klaseng scam, meron ba kayong parang record number na nakuha sa ganitong klaseng scam? Sa aling scam? Like umabot ba, kahit anong scam, like online scam, may umabot ba bang million? Wala pa naman. Pesos po. Oo. Dito po sa My Vishing po. Meron? Yes po, inubos sa meron ATM po, niya, and yung sa account niya. Tascam po. Sa katunayan po, last year, marami po tayong nahuli dyan na mga phishing scam hub. Ang ginagawa po nila ay meron po silang bahay mismo na nirerentahan lang, tas ginagawa nilang scam hub. Okay, tapos dun sila tumatawag. Yes po. May dun po opisina pa sila. Yes po, meron. Ayaw pa nila mag-work from home, ha? Opo. Parang nag-work from home lang po sila since nakalatag lang po dun yung mga phone nila. Nandun na mismo po yung laptop sa harap nila. Oo. Yung mga tinatawagan nila, nakaprint din po. Yung names, numbers, ganun po. So, sa nakita po natin sa investigation, pag tinawagan po nila and active po yung phone na yon, tini-turn over nila or nire-refer nila sa next na agent po. And yun naman po yung agent na mag-e-entice or mag-o-offer or may sistema. makikipag-usap. Meron din po silang mga spills. May opening spills din po sila, may spill din Full sila. operation talaga. Yes no? po, sir. Parang Opo. telemarketing pero scamming. No? Yes ganun. po. Parang small BPO na scam hub talaga, sir. Itong mga to, so itong mga full operation na to, imposibleng ano pala to? Hindi lang pala siya parang kumbaga dalawang tao. Hindi lang siya parang maliit na operation. This must be part of like a big operation kasi parang ano na sila, nag-ooperate sila as if company sila. Sa phishing scam po, sir, most likely talagang ganun. Marami po talaga sila doon since meron ngang incident na 19 po sa isang operation ang nakuha namin or naaresto po namin sa mismong scam hub na po na yun. Isa rin sa mga naiisip ko kasi parang may mga times minsan na makakuha ako ng Viber or ng WhatsApp na spamin ako, hingan ako ng yun nga, update mo yung bank account mo or yung pinaka-common is yung kailangan bang trabaho, apply ka sa link na to, di ba? Yung number ko, most likely, saan kaya nila nakuha yun? Yung mga numbers na ito, sir, minsan, sir, random lang nila, sir, na talaga? tinatawagan. And also po, sa mga gano'n naman po ay meron silang machine or may machine po sila na ginagamit. Ito po yung machine na tinatawag nating text blast machine. Okay. Or ito po yung isa ay IMSI catcher or ang International Mobile Subscriber Identity Catcher po. Ang ginagawa naman ng text blast machine po, meron lang pong text messages doon, ginagamitan nila ng mga SIM cards, nilalagay nila sa SIM card slots doon po, sir. And nag-i-input po sila ng mga series of numbers kung mababatuhan ka po or nakapasok po doon yung phone number mo and then makaka-receive ka. For the IMSI catcher naman po or yung device na po na ito ay meron po talagang legit na cell site, kinakatch po nung device na ito yung mga messages and pwede po doon, depende sa software po na gamit nila, chine-change nila po, minamanipulate nila yung messages doon and then pagdating sa inyo may link na po. Wow. Pero kung makikita mo, mapapasok po ito sa legit na thread nung mismong legit na company or nung payment service provider man or bangko man po. Or yung app, no? Or yung application. Ang wire nun. So sa mga bangko na ito din na pag-usapan din natin kanina off-air, no? Na meron ding sort of liability ang bangko kung madaling ma-breach yung security nila. Paano nag-work yun? Regarding sa bangko, sir, I'm not really particular about it. Pero sa amin, sa PNP ACG, ang nakita po namin dyan, since po mayroon na po tayong batas, yung FASA po, and also po regarding po dun sa Anti-Financial Account Scamming Act, ay magiging liable po yung mga companies na ito or institution na ito po once na na-breach or nagkaroon po ng unauthorized transactions doon sa mismong card ng nabibiktima. Kaya po kung makikita po ng bangko na hindi naman po
ang owner nag-transact ng mismong purchases na po na yun. Ako na rin unusual yung Nire-reverse, yes po, nire-reverse din po nila yung mga purchase or expenses na po na ito. And also po, sa mga pera na naman nakuha, ay maaari pong ibalik sa kanila po. Yung ano kasi na yun, yung ganong klaseng transactions na witness ko yun sa credit card ko kasi parang may isang time na I think di sila sanay. Umorder yata ako maraming gulay, parang hindi naman. Pero umorder ako ng pagkain sa restaurant, tapos marami, more than the usual ng sa transactions ko. So, tumawag agad sa akin yung gusto lang po namin i-verify kung kayo po ba yung umorder ng mga pagkain na ito. Kasi ang dami, di ba? Parang gano'n. Parang sinabi nila, kung ikayo, walang problema. Parang gano'n ka. So parang ang ganda rin ng kumbaga parang na binibigyan ng responsibility yung platform mismo. Kasi totoo lang, mas madali naman talaga silang ma-detect from their end. No? Yes, sir. Tama po yan, sir. Even, sir, sa mga nakita natin na food deliveries po, meron po silang limit. Yes po. I believe kung aabot ka, sir, ng 2,000 pesos, hindi na po siya pwedeng i-card. Kumbaga, cash payment na po siya. So, isa po yun sa mga security measures na ginawa din po ng mga platforms para maiwasan din pong mas kami mga kababayan po natin. Kamusta naman ng tawag doon? Ito medyo matunog to sa States yung deepfake or yung mga AI, di ba? Ngayon kasi ang dami nang gumagawa nun. Sobrang realistic na. I mean, ako may mga times minsan na nakakita ko ng video na akala ko totoo, bilang may magsasabi sa akin, hindi, ano yan, AI yan, kasi tignan mo yung mga daliri, mga ganun klase, di ba? Sakop yan ng mga cybercrime. Like, if a video was used to bad intentions or parang in a criminal case, no? Paano siya ina-address? Yes po, sir. Meron po kaming cyber security unit. Sila po yung nag-handle ng mga cases na ito. And also po, meron po kaming cyber patrolling and intelligence unit po. Sila po yung nagde-detect or chine-check po nila, investigate nila po deeper kung ito pong video ay AI or totoo po. And nagbibigay din po kami dyan ng comment po namin or investigation report po kung ano po yung findings na nakikita po namin. Meron na ba tayong laws on it na kunwari creating such deepfake videos, kunwari, gusto kong kunin si Manny Pacquiao, tapos kunwari sumasayaw siya, tapos di naman yung talaga ginawa yun, di ba? Or kunin natin someone, tapos mag-endorse ng someone, di ba? Mga ganong klase. Meron na ba tayo mga ganong klase? Under po sa Republic Act 10175, most likely papasok po yan sa computer-related identity theft. Since ninanakaw po natin yung identity ng isang tao. Tama. And also po, kung meron naman dun po ng mga defamatory content na ginagawa, ay papasok din po siya sa section 4C4 ng Cybercrime Prevention Act. Ito naman po yung libel, kung libelous po yung mga contents na po na ito. O kunwari may pinasabi sila, tapos bilang kinalat, no? Tapos di pala totoo, di ba? Yes po, sir. And for sa mga sinabi mong hindi totoo po, sir, andyan naman po yung Article 154 po. Doon naman po sa mga fake news, yung sa mga unlawful use of means of publication and other utterances. Ayun, buti napunta tayo dun sa topic na yun kasi ngayon mainit yung ganyan, fake news, election, di ba? Ang daming nagpe-peddle ng fake news na sinabi nito ganyan or ito yung nangyari. Paano, kasama rin ba yun sa group nyo? Opo, sir. Actually, sa PNP Anti-Cybercrime Group, kami po yung lead unit na nag-investigate dyan. And sa ngayon po, sir, nagbigay na nga, sir, ng direktiba ang aming Chief PNP, Police General Romel Francisco Marbil po, na nagpagawa po talaga ng JAFNAC or ito po yung Joint Anti-Fake News Committee po. And dito po, ang committee po na ito ay mas ma-expedite po natin yung investigation regarding po sa fake news nang sa gayon ay mas mabilis po nating ma-actionan. I think maraming misinformation na nag-spread at wini-weaponize, no? Lalo na ngayon, ang dami nagbabasa without verification. Actually, ang pinaka-masaklap sa lahat ng mga internet users ngayon is maraming tao ang trip lang nilang basahin yung headline. Or ang trip lang, so madali silang ma-manipulate towards it. So, paano nyo ma-determine what is fake news or not? Parang ganun. Kasi may mga ibang tao na
they hide behind the words. No? Parang Yes, may sir. tinatry silang sabihin, tapos may palusot, di ba? Opo. May disclaimer ako sa dulo ng article ko, mga ganun, Yes di po, ba? sir. Oo. Sa amin naman, sir, sa mga regarding sa misinformation, disinformation, and malinformation, iniimbestigahan po namin ito. Meron po kaming specific na unit po na nag-undergo dito ng mga online investigation. And also po, tinitignan po natin doon yung legitimacy ng mismong account na ginamit po sa pag-post and yung link po mismo kasi kadalasan po itong mga cybercriminals ay pinapalitan lang po yung isang letra doon sa mismong link para mapapaniwala yung mga viewers. Mga tao. Kaya talagang maging mabusisi po tayo sa tinitignan natin sa mga online platforms or social media. Alalahanin natin na hindi po lahat ng nakikita natin doon ay tama at totoo. Kasi minsan may mga bagay na talagang gusto mo lang marinig. Tapos pag nakita mo, tapos, tingnan mo yung sinabi niya. So talagang, kumbaga parang wala ka ng motivation i-verify ito kasi narinig mo na yung gusto mo mangyari. No? Sa mga ganitong mga peddlers na mga fake news and everything, tawag dun, hinuhuli ba sila? Pinukulong din? Ganun. Ay, opo sir, actually before ikukulong sir, meron po tayong process dyan. Nag-a-apply po muna tayo ng warrant to search, seize and examine computer data po para makita po natin dun sa device na ginamit kung siya ba talaga ang nag-post po para ma-prove din po natin na ang guilt niya po. And also po, meron din po kasing nakikita natin dito na maaaring ginamit lang din po siya yung pangalan niya po sa pag-post ng mga articles na ito. Yes po. Sa related to that, ngayon, ang daming, mainit na naman ang klima sa internet. Very divisive ang nangyayari. Ang political climate natin is very intense. At the same time, hindi lang sa political climate, pati, kunwari, sa mga iba-ibang issues, kunwari, baka may dalawang nag-aaway na celebrity, tapos may isang celebrity na tinitira ng fanbase ng isa. Yan, yung mga bashing, yung mga, minsan, umaabot sa death threat. Actionable ba itong mga to? Once po na meron pong pumunta sa amin and mag-complain po regarding po dito, ay maaari po natin itong imbestigahan at kasuhan po yung mga people behind. Simulan ko na ngayon. Ang dami nito. Talaga, pupunta sila ron tapos anong sasabihin nila? Ito yung mga basher ko, ganun, screenshot, ganung klase. Ang gagawin lang po nila ay dalhin lang po nila yung screenshot nitong mga posts and also po yung mismong link nung account na ginamit po. And para ma-check po natin kung ang account na ito ay dummy account ba or mismong account ng tao and para ma-assess din po namin kung anong dapat gawin. So, ang assessment is talagang kunwari, okay, kung legitimate ba itong death threat na to? Totoo bang may capability itong taong itong actionan tong sinabi mong threat, di ba? Parang ganun. Lahat naman po na dinudulog sa amin ay ina-actionan po natin, sir. So kung ano man po dito yung ginawa ng mga post na ito, sir, or mga comments po, ay ina-actionan po natin yan. And saan papasok yung offense nila if they are proven to be yun yung ginawa nila? Pwede, sir, sa grave threat po, kung ito po ay matinding pagbigay ng threat sa isang tao po. And also po, kung ito man po ay may kasamang extortion, doon sa mga threats po ay papasok po siya sa robbery with intimidation of person in relation po doon sa Section 6 of Cybercrime Prevention Act po. May, kasi may mga minsan, may mga, kunwari, pag ako nag-post ng joke, may no-offend, tapos umaabot na sa death threat yung mga offense minsan. Tawag dun, itong mga, kunwari pag ni-report ko to, mailing, ano ang prosesong ginagawa pag in-investigate? Pagpunta nyo po sa amin, sir, titignan po namin muna yung mga posts po nila and kung talagang nakakapagbigay talaga ng anong tawag dun, sir, yung hindi ka ba komportable sa kanilang mga messages sa inyo po, kung you feel threatened na talaga, sir, yes po, sir, bigay nyo na lang po sa amin dun yung evidence, yung documents po, and then i-assess po namin, and yun po, magbibigay din kami ng next step po kung ano po yung dapat natin gawin. Meron na bang mga nahuli sa ganyan? May ganun bang basher na nakulong? Meron po nung last time na inimplementahan namin ng warrant to search, seize, and examine computer data. Kasi po may instance po doon na isang general po doon sa PNP ay
ginawa ng kwento na critically ill daw po siya sa hospital po. And yun po, nag-complain sa atin yung general po, and ginawan agad natin ng mabilis na aksyon. Kaya po nakapag-implement po tayo doon ng warrant sa taong gumawa na po na yun. Okay. Well, that is very good to hear. Thank you so much. Tawag doon, Medyo Serious Talk Show is on at One News every Tuesday at 9 p.m. Kat, kung wala kayong TV tulad ko, punta lang kayo sa YouTube. Siguraduhin yung hindi phishing account, yung phishing website, yung YouTube nyo. Pero input nyo or lagay nyo lang sa search Medyo Serious Talk Show with Red Oliero at makita nyo po yung ano. Kaya sa mga pinakamagandang balita na narinig ko is pwede ako magkulong ng basher. Diba? Yun lang na-pick up ko eh. Wala na ako nakalimutan, wala na ako naalalang iba. But thank you so much po, Yes, Lieutenant. sir. Thank you po. Thank you so much.